Magandang hapon sa ating lahat at isang pinagpalang araw ng Panginoon sa atin dito sa Grace Fellowship Church Tagalog service. Alam niyo naman po meron tayong English service at 10 a.m. I think merong mga madalas umattend ng English na nandito ngayon sa hapon dahil mayroon tayong members meeting mamaya. So, just the same, nagagalak po tayo na magkasama-sama ngayong araw ng Panginoon para sambahin, purihin ang ating Panginoon. Kung kayo po ay bisita, maligayang pagdalo po sa aming pananambahan dito sa Grace. Nawa po mamaya pagkatapos ng formal na oras ng pagsamba, kung meron po kayong mga ilang sandali, kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong mahiyang lumapit sa amin pong mga pastor o mga ministers or mga volunteers po sa admin. Muli po, welcome at sana po ay kasama namin kayo hindi lang ngayong linggo sa mga susunod na Bible studies at araw ng Panginoon din. Ngayong hapon po ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng unang Korinto. Ang ating brother Joshua Ngan ay mangangaral mula sa unang Korinto, chapter 12, verses 1 to 11. Sabi sa mga awit, 145 verses 10 to 13, lahat mong mga gawa, O Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. Sasabihin nila ang kaluwalhatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaningningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga salinlahi ang iyong kapangyarihan. Ang lahat ng nilikha ay nagpupuri sa Diyos. Ang lahat ng nilikha sa katunayan ay hindi maiwasang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagkakaiba sa iglesia, sa mga hinirang ng Diyos, tayong mga tumanggap ng Kanyang biyayang kaligtasan, ay tayo ay nagagalak dito. Mula sa panibagong pusong ibinigay niya sa paggawa ng Kanyang sariling espiritu na inilagay niya sa atin, ang kagalakan at pasasalamat, ang bunga ng ating pagpapahayag ng papuri ng ating dakilang manunubos. Dati tayo'y mga bingi, pipi, pulag at pilay, ngunit ang Diyos sa Kanyang biyaya ang nagbigay sa atin ng pananampalataya upang makarinig, maunawaan, makita, at magawa ng ating mga puso at buong pagkatao ang sumibol upang luwalhatiin ang ating Diyos at Hari. Kaya mangyari pong tayo tumayo, sabay-sabay nating papurihan ang ating Diyos. Atin pong awitin, kapurihay inaawit ng maraming bibig. Jesus nga lang nag-aalis ng takot at habi.
Lagi tayong makalalapit sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Jesus, ang ating mataas na saserdote, upang humingi ng pangunawa para sa isang mas maalab na pag-ibig kay Kristo, para sa higit na kabanalan sa ating paglakad kasama ng Panginoon, at naway patuloy tayong mapuspos ng Espiritu. Sabay-sabay po nating awitin. Diwang banal, puso'y linisin mo, at ilayo sa tukso ng mundo. Bigyang lakas ang kahinaan ko, at mahalin ka ng buong puso. Ang nais mo'y aming ibigin ka ng buong isip, puso't kaluluwa. Puro ang sayong krus magtiwala, at kung lubusan kang makilala. Ipatamang lagi kang kasama, mapatahirap ng kaluluwa. Supilin ang mga pagdududa, pag di makita yung pagkalinga. Turo ang lubusan kang mahalin, pag-ibig sa puso'y pag-alabi. Katauhan ko ay iyong puspusin, ang buhay ko ay iyong papanalin. Mapalad ang taong nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Nagpapatuloy tayo sa ating madasaling pag-awit. Naway ang salita ng Diyos ang laging maging patnubay sa ating pamumuhay. Atin pong awitin, I will delight in the law of the Lord. I will delight in the law of the Lord. I will meditate day and night.
tree firmly planted, I'll be grounded in your word. I will delight in the law of the Lord. I will meditate day and night. Then like a tree firmly planted, I'll be grounded in your word. Blessed is the one who follows the way of the Lord. Blessed is the one. I will delight. I will delight in the law of the Lord. I will meditate day and night. Then like a tree firmly planted, I'll be grounded in your word. Blessed is the one who follows the way of the Lord. Blessed is the one. Blessed is the one who follows the way of the Lord. Blessed is the Amen. Purihin ang Panginoon at tayo po'y manatiling nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18, mga talatang 18 hanggang 22. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinasabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan. Mari na po tayong maupo para sa panalangin. Sige po, tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin sa araw na ito. Panginoon, tunay nga na kayo ang mabuti at makapangyarihang Diyos na may hawak sa buong mundo, may hawak sa lahat ng bagay. At kayo po ay binibigyan namin ng papuri. At Lord, alam namin na kayo lamang naman po ang karapat-dapat. Therefore, Lord, allow us to realize talaga kung sino po kayo. Kayo ang Diyos na nagligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan. Na hindi niyo naman po kinailangang gawin, ngunit ginawa niyo pa rin dahil kayo ay mahabagin. You are compassionate and you are loving. And therefore, Lord, we are so thankful. Thank you, Panginoon. Salamat po sa inyong binigay. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ngayon ng aming iglesia, ang GFC. Pray for our church, especially, Lord, yung mga Bible studies na meron kami, the Thursday Bible study ng Tagalog, the PDF, even yung Men of the Word, Women of Grace,
yung youth, and even, Lord, yung pagpaplano ng young adults ngayon, Lord, we just lift them all up to you, especially yung mga nag-head po and mga nagtuturo sa mga ministries na ito. Lord, tulungan niyo kami na mag-grow, na mas lalo pang lumago sa aming pananampalataya sa inyo, na mas lalo pa namin kayong mahalin, at hindi lamang po kayo, ngunit pati na rin kami sa bawat isa. Mahalin din namin ang bawat isa. And Lord, we also pray for those who are sick in our church. Alam ko po, marami din ang may sakit. Marami din po may pinagdaraanan na malubhang kalagayan, Lord. And we just lift them up to you, Lord. And we pray for healing. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, sapagkat alam niyo po ang katawan namin. Kilala niyo po kami bawat isa sa amin at alam mo ang lahat ng bagay. And therefore, Lord, we pray for healing. At hindi lamang po healing, we pray also for comfort. We pray na sana po ay hindi na po lumala at sana po itulungan niyo rin po sila. Gamitin niyo kami, Panginoon, upang makatulong rin sa aming mga kapatiran na nangangailangan. Kahit, Panginoon, tulungan niyo rin kami, gamitin niyo kami kahit ipanalangin lamang sila. Pero Lord, help us to be the church that you want us to be, caring, loving one another. Lord, we lift up to you also yung mga iba't ibang churches. We pray for the Church of Pastor Fortune, yung JCL Christian Fellowship. We also pray for the church ni Pastor Rafi sa Pagsanhan Laguna, UCEPL. Lord, we pray that you would bless them, especially the pastors who are there. Bigyan niyo sila ng kalakasan, Lord, to lead their church. We pray for the congregation, yung mga kasapi ng church na po na yun. Sana po patuloy din silang mag-grow at lumago sa pagmamahal sa inyo at sa bawat isa. Panginoon, pinagdarasal din po namin ang mga nangyayari sa mundo, even dito sa Pilipinas, internal and even external. Yung mga nangyayari po sa West Philippine Sea. Panginoon, protektahan niyo po kami sa mga banta, and even yung mga banta ng gera or anything like that, Lord. Especially yung mga kapatiran namin. Marahil baka meron pong mga apektadong kapatiran namin na nandoon sa lugar na iyon. Lord, tulungan niyo po sila, strengthen them, and allow them just to be protected, Lord. We also pray, Lord, yung mga nangyayari sa Middle East, especially yung gera sa may Israel, Lord. We pray for Israel, Lord, but most of all, we pray not only for protection, but also for peace, Lord, doon sa Middle East. But most of all, we pray for their repentance, that they would come to know you as the Messiah, Lord. And not only them, Lord, even yung mga kalaban nilang bansa, Iran, Iraq, kung ano man po yan, Lord, we pray for their repentance as well. And most of all, Lord, we pray for the believers na stuck dun sa middle, sa gitna nung gera. For sure, may mga kapatiran kami na nandoon sa Israel, may kapatiran kami even in Iran or even Iraq. Lord, we pray for them. Keep them safe. But most of all, Lord, we pray that you would use them mightily, na mas lalo pang kumalat ang inyong ebanghelyo sa lugar na iyon, sapagkat marami ang nangangailangan nito. And Lord, right now, we lift up to you our time. Sana po kayo po ang manguna sa amin. Bless our reading of your word and our study of your word. Tanggalin niyo po ang mga distractions sa aming kaisipan. And sana po ituon niyo lang ang aming atensyon sa inyo at inyo lamang. Help us to apply what we are about to learn today. And thank you so much, Lord, sa iyong biyaya for providing us this place to just gather together and worship you. We love you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. FYI lang, tech team, ang nakikita ko dito, Avengers. So, ano lang po. Pero okay lang naman. Sige, baka kasi biglang maisip ko yung mga ano eh. Pero actually, speaking of Avengers, mamaya babanggitin ko. Pero sige, before we even tayo pumunta sa kung ano-ano mang palaisipan ko, nadidistract na ako. We're gonna continue our study po sa Unang Korinto. Mukhang medyo masikip po tayo ngayon. So kung meron po, magdikit-dikit po tayo. Meron pang mga upuan dito sa harap.
And then kung meron po dyan mga nakaupong bag, kung ano, pwede paupuin na lang po natin yung ating mga kapatiran. Marami naman pong bakante dito sa harap, dito sa dalawang meron pa doon. Okay, mga kapatid, tulungan nyo na lang po yung mga naghahanap ng mga upuan para hindi sila mangalay sapagkat 2 hours ang ating pagtuturo today. Woo! Joke lang po. Sige po. We'll continue po our study on our text on the book of 1 Corinthians. So last week po, tinapos na ni Doc Rico ang chapter 11, kung saan po ang huling tinalakay po niya ay tungkol sa Lord's Supper o huling hapunan. Tama po ba? Huling hapunan or the Lord's Supper, the last supper of Jesus. And now, we are celebrating it as a church. Kaso ang problema sa mga taga-Korinto, nagkalabo-labo. But since na-address na yan ni Pablo, ngayon, he moves on to a different topic or a different issue. Pero bago natin even mag-deep dive sa ating text, maanyayahan ko po lahat po tayo tumayo kung kaya nyo po. At tayo magbabasa po ng ating text for today. Matatagpuan po ito sa unang Korinto, chapter 12, verses 1 to 11. You can follow me in your Bibles po, but I'll be reading sa ating Tagalog Bible. At ang sabi po dito sa verse 1, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makakapagsabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay binigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkakilala sa mga espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayunding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Maaari na po kayong umupo. Tulad ng sinabi ko po kanina, isa sa mga nauuso ngayon, lalo na kung titignan natin yung Western media, regarding the Western media, is yung need nila or yung pangangailangan nila for diversity. Ayaw niyo po ba yun? It needs to be diverse, meaning kailangan iba-iba. So one of the biggest production companies in America is Disney. Diba? Yan ang gumawa ng Avengers. Yan ang gumawa ng Marvel. So one of the biggest production companies in America is Disney. And what they're trying to do now is sinusubukan nilang i-remake yung mga classic movies nila nung 70s, 80s, 90s, even 40s, 50s, and 60s. Like Cinderella, Lion King, and many more. Now, what they're trying to do though, nung kanilang nire-remake itong mga to, they want to make it more diverse. Or ang term nila is inclusive, meaning hindi yung isang grupo ng mga tao lamang ang nandoon. Dapat halo-halo, iba-iba. So at first, actually, yung agenda nila to make it more diverse or iba-iba, parang medyo maganda kung titignan natin. Dahil bakit? Mas marami na tayong nakikitang Asian or Asiano sa mga pelikula ngayon.
'Di ba? Meron pang mga Pilipino. Pag nakakita tayo ng Pilipino sa Hollywood, ano natin? Uy, Pilipino yan. Pinoy pride. 'Di ba? Ganyan tayo. 'Di ba? Proud tayo eh. Even sa music industry, proud tayo if there's a Filipino. 'Di ba? Even sa K-pop, uy, yung grupo na yan, may Pilipino dyan or marunong magsalita ng Tagalog. Tuwang-tuwa tayo. But the problem is now, specifically talking about Disney, ang ginagawa ng Disney ngayon, para bang pinapuwersa na nila yung need nila for diversity sa mga bagay na parang hindi na makatwiran. Isang pelikula na kanilang nire-remake ay ang isa sa mga pinakasikat na childhood stories ay ang Snow White. Alam niyo yung Snow White? So bakit sikat si Snow? Ano yung kataga ni Snow White na sikat sa kanya? She is the woman who has skin as white as snow. Di ba snow, maputi yun? Pero with Disney now, with their remake, yung kinas nilang babae is morena. So ang tanong ngayon, Snow White pa ba yun? Dapat Snow Brown. Hindi, wala namang Snow Brown. Di ba? So, ang tanong ngayon, bakit mo ikakast yung babaeng morena? Maganda pa rin siya. Walang yan. Maganda siya. And I think she's a great actress. Pero ang tanong mo, parang hindi akma. Hindi na akma. Isa pang issue na nangyayari ngayon, isa pang may controversy, yung Gladiator. Alam niyo yung Gladiator? Dati si Russell Crowe. Yung, are you not entertained? Ganon. Sorry, mahilig ako sa pelikula. Sa Gladiator 2. Merong Gladiator 2 kung saan ang isang sikat sa artista ngayon, siya po ay itim, si Denzel Washington, kung kailangan si Denzel Washington, ay gumaganap bilang isang Roman emperor. Which is, the Romans, first, hindi po sila itim. Pangalawa, ang sabi nila, si Denzel Washington daw po, parang hindi man lang niya iniba yung kanyang accent. Tunog New York pa din daw siya. So ngayon, parang ang sabi nila, kasi si Denzel Washington, marami po siyang gangster na movie. Sabi nila, parang kang nanonood ng gangster na nasa Roman Empire. So hindi akma. Di ba yung mga Romano, kasi mga ano yan eh, the Caesar, hindi siya, yo, what's up? Ganun eh, parang ganun eh. So sabi nila, hindi akma. Pero nakakatawa pakinggan, diba? Nakakatawa pakinggan, nakakatawa panoorin. Pero isipin mo, bakit ganon? Bakit nila pinipilit? Bakit nila pinipilit na ipasok iyan? And you know what ang nakakalungkot? Nangyayari din po yan ngayon sa churches nila. If you go to America, they are forcing yung diversity and inclusivity in their churches. Nais sila na paghalu-haluin or magkaroon ng iba't ibang uri ng tao sa kanilang churches. Okay lang naman if you want to be diverse. Pero ito ang nangyayari sa kanila. Ang sasabihin nila, dapat i-attract natin sila. Gusto mo ng mga influencers? Gumawa tayo ng isang event na ma-attract natin yung influencers. Gusto mo yung mayayaman? Gawa tayo isang event na ma-attract yung mga mayayaman. Gusto mo yung mga mahilig sa sports? Then, ano gagawin natin? Magkaroon tayo ng series tungkol sa sports. Meron pa akong isa, gusto daw nila ng mga fit. Gusto nilang i-encourage yung mga taong fit at yung mga taong pumupunta sa gym na pumunta sa church nila. At anong ginawa nung pastor? Nag-pull-ups habang nagpipreach. Napanood nyo, mapapanood nyo yan sa internet. Nagpo-pull-ups habang nagpipreach, ganon. Pero ako sabi ko nung pinanood ko, sabi ko, sana all, kaya yun. Pero syempre, hindi ako magpo-pull-ups. So, ginagawa nila yon to invite, to attract different groups of people. Ano sabi pa nila? Gusto mo ng musically talented, mga magagaling? Gumawa ka ng production para maakit mo sila. So ano nang nangyayari ngayon? Tayo sa GFC, dito sa GFC, kung titignan natin ngayon yung GFC, kung titignan ko kayo ngayon, mga napakaganda at gwapong mga mukha. Pero, iba-iba. Iba-iba ang background, iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang trabaho, iba-iba ang estado ng buhay. And even, sabihin ko na, iba-iba ang lahi. Ako, kami, Chinese kami. 'Di ba?
Pero ang tanong sa atin ngayon, bakit tayo sama-samang nandirito ngayon? What brought us all here together? What is our common denominator? What unites us? Ano yung nagbuklod sa atin? What's the reason why we are gathering here together on a Sunday afternoon, siesta time, pero nandito kayo ngayon, nakaupo, nakikinig? Marami tayong pwedeng gawin on a Sunday afternoon. There's a lot of different activities that we can do. Ang daming pwede nating ibang gawin, dami natin pwedeng panoorin. Pero ba't tayo nandito? Bakit tayo nag-uubos ng oras upang magtipon-tipon kasama ang isa't isa, mag-fellowship? Ano yung layunin? Bakit? Is it because lahat tayo ay iisa yung mga interes? Dahil ba iisa lang ang ating hobbies? Dahil iisa lang ang ating political party? Or pare-parehas lang yung gusto natin at hindi natin gusto? Or lahat ba tayo ay nakatira lamang sa isang neighborhood or iisa lang ang lokasyon natin? Hindi, iba-iba tayo eh. Actually, ang lalayo ng mga likes and dislikes natin eh. But what gathers us together? Actually, if you would look at the passage for today, in 1 Corinthians chapter 12, Paul is reminding the Corinthian church eh. Paul is reminding the Corinthian church. Ang sinasabi ni Pablo sa kanila, alam mo kung ano yung nagbubuklod sa inyo? Do you know what unites you as a church? If you know what unites you as a church, don't let anything else stop you from uniting into that one specific reason. Keep the main thing the main thing. And what is that? Our belief and our faith that Jesus is Lord. We are all united under the saving work of Jesus Christ. There's no other reason kung bakit tayo magkakasama dito ngayon. And now, Paul is also reminding this. Pinapaalalahanan niya ang mga taga-Korinto tungkol sa bagay na ito. Ito dapat ang pangunahing bagay kung bakit kayo nagtitipon-tipon. Ito dapat ang pangunahing bagay kung bakit tayo nagtitipon-tipon. Kaya sa Korinto, 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 11, makikita natin dito that there are two ways kung paano tayo pinapanatiling sama-sama ng banal na Espiritu sa ating pananampalataya. At ang una dito ay sa pamamagitan ni Jesus mismo. Ni Jesus mismo. Hindi tayo nagsasama-sama dito dahil trip lang natin or dahil lahat tayo, dahil tayo lahat pare-parehas mag-isip. Hindi po. Nandirito tayo ngayon dahil lamang kay Kristo Jesus. At ang pangalawang punto, kaya tayo nandirito, ay kung paano ang paraan na ginagamit ng Panginoon upang magsama-sama tayo ay sa pamamagitan ng ating mga kaloob o yung mga kaloob or the gifts of the Holy Spirit to us. Because alam niyo po, kung ano ang meron tayo ngayon, ano yung mga kakayahan natin, the gifts that God has given us, we use it not for our own sake. Hindi po natin to ginagawa para lang sa sarili nating kapakanan. But we use it for the sake of the church. Kaya puntahan po natin ang ating unang punto. Pinag-iisa tayo ng Espiritu sa pamamagitan ni Kristo. I-on ko lang po ang aking timer, baka magkatotoo yung 2 hours natin. So, sabi po sa verse 1, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alam niyo po, ito po ay still, it's connected to chapter 11, kung ano yung tinuro sa atin ni Pastor Doc Rico last week. Kung titignan niyo po, nagkakaroon nga sila ng kaguluhan within the church because whenever they gather together as a church, may nauuna, may busog na, meron pang gutom, may hindi nakakasama. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, if you're gonna come here and just eat,
tapos you're not fellowshipping, you're not doing the Lord's work, you're neglecting your brothers, pinapabayaan mo ang iyong mga kapatiran, then sa bahay na lang kayo kumain. Just eat at home and don't gather anymore. That's why Paul had to correct them. Kaya sinabihan sila ni Pablo, hindi dapat ganyan mga kapatid. Dapat sama-sama tayo. Dapat nagmamahalan tayo. Dapat ang ginagawa natin ay para sa kung sa ano ang makakatulong sa ating mga kapatiran. So therefore, now, when Paul moved sa verse 12 naman, he's actually saying, it's still about us gathering together. What's happening when we gather together? So yes, we dealt with pag-usapan na natin kung yung kumakain tayo ng sama-sama. Now, what's happening when we're interacting with each other? What's happening within the church? So pagbabasahin natin dito, sabi niya tungkol sa mga kaloob na espiritual. Actually, pag binasa natin to sa original na lengguwahe, ang sinasabi lamang dito ni Pablo is basically this. Ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga bagay na ukol sa spiritual. Not specifically the gifts, but actually all spiritual matters. Lahat ng mga patungkol sa spiritual na pamumuhay natin. It's not specifically just the gifts. So what does it mean? Ang tanong ngayon kasi sa kanila, naiisip nila, Pablo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang spiritual na tao? What do you mean by being spiritual? What does it mean to be truly spiritual? What does it mean to be indwelt by the Holy Spirit? What does it mean? Anong ibig sabihin kung nanananahan na sa akin ang banal na Espiritu? Anong ibig sabihin? Kapag ang tao ba nagsabi na sila ay spiritual, maniniwala na lang tayo basta-basta? You know, a lot of people ngayon, pag tinanong mo sila, oh, ano yung religion mo? What's your religion? Ang sagot nila, ano? Oh, I'm not religious. I'm spiritual. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng spiritual? Anong ibig sabihin na ikaw ay isang spiritual na tao? So ngayon, even in the book of Corinthians, ina-address siya ni Pablo. What does it truly mean to be spiritual? What does it truly mean to be spiritual? What does it truly mean pag sinabi natin na ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin? Kaya ang sabi niya basically dito, ngayon pag-uusapan natin yung mga bagay na may kaugnayan sa mga bagay ng Espiritu. So, makikita natin dito na parang bang meron kasi silang maling akala. Maling akala, wrong understanding. There was a misconception that Paul had to clarify. Kailangan linawin ni Pablo. Sabi nga ni Pablo sa kanila is what? Hindi ko nais na wala kayong alam. Actually, this line, it's not saying na hindi na ituro ni Pablo ito. I believe that it's just that hindi pa nauunawaan ng mga taga-Korinto. They're not understanding what it truly means. And therefore, kailangan sila tulungan ni Pablo upang ipaunawa sa kanila. And the reality is, ang kanilang pag-unawa or their understanding of what it means to be spiritual was very heavily influenced pa din ng kanilang previous religion. Bakit? Paano natin nasabi yan? Because in verse 2, ang sabi dyan, alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. You know that you were once pagans. Alam nila. They remember who they were before. They remember what they were doing. Pag sinabi po kasi natin pagano, it just means a person that doesn't worship God or worship other idols. So they remember. Alam nila kung paano sila. Maybe they worshiped Aphrodite, they worshiped Zeus, or whoever God there was. But it was not Yahweh.
So, sinasabi ni Pablo, you remember, di ba? What you used to do. You remember what you used to experience. You remember kung ano ang ginagawa ninyo doon. And sa kasamaang palad po, tila ba yung this understanding that they have, even nung naging Kristiyano na sila, yun pa rin ang expectations nila regarding Christianity. What we used to do in our previous religion might be the same for Christianity. Kung ano yung nakasanayan natin noon, baka nalipat lang. Dati dito tayo sa templo na to, ngayon dito na tayo kay Jesus. Nalipat lang, umuurong lang, pero pare-parehas pa din. Kaya pinapaalalahanan sila ni Pablo. Sabi ni Pablo sa kanya, alam mo, diba, naaalala ninyo. Alam niyo po, pag tinignan natin yung mga religions until today, many of the religions today, mag-iisip kayo na minsan pag nanonood kayo ng TV, di ba? Sasabihin nyo, napaka-obvious naman, ba't sila maniniwala dyan sa ganyang klaseng pagtuturo? Di ba? Meron ganun eh. Meron tayo minsang thought na, bakit sila maniniwala dyan? Well, you know po, the religions before and until today, they have a certain way of making you feel something. Even if you talk to people na nanggaling sa mga kulto, talk to them. Kausapin mo, ano yung experience nyo doon? Sabihin nila sa'yo, alam niyo, weird nga eh. Kasi parang nung nandun kami, parang nahihypnotize kami, or they would even say na parang, there was a certain feeling na parang, uy, masayang sumama, masayang makisama. And depende, different things eh. It could be the music, it could be kung paano sila kausapin, it could be how the person is able to sway them, very, very charismatic yung nagtuturo. And sadly, they were able to manipulate yung emotions and yung feelings nila. It's like social conditioning eh. It could be about different things eh. It could be the music, it could be social pressure, it could even be demonic influences. And sabi ni Pablo, naligaw kayo doon sa mga piping Diyos-Diyosan o sa mga Diyos-Diyosan na hindi nakakapagsalita. Sabi ni Pablo, you remember kung paano ka hinila doon. Naaalala ninyo kung paano kayo nasubsub doon. Naaalala nyo kung ano ang nangyari. Eh nakakagulat pa dito, in-emphasize pa ni Pablo dito na sila ay ang mga idolong o Diyos-Diyosan na hindi nakakapagsalita. You know, the mute idols or yung mga idolong hindi nakakapagsalita is one phrase that is commonly used sa Lumang Tipan. They often use this in the Old Testament in order to refer to idols who have no power. Walang kapangyarihan. Hindi nga sila makapagsalita eh. Yung iba nga wala pang kamay, wala pang paa. And then you expect them to guide you. Sabi nga sa Jeremiah chapter 10 verse 5, sila ay gaya ng mga panakot uwak sa gitna ng taniman ng pipino. At hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon sapagkat sila ay hindi makakagawa ng masama ni wala ring magagawang mabuti. In English, they are like scarecrows. Sa amin, sa bahay, si Daddy maraming kalapati. Meron kaming mannequin na nilalagay niya doon sa bintana namin. Na tuwing dumadaan ako doon, ako yung nagugulat, hindi yung uwak. Pero tama eh. Ang sabi nga ni Jeremiah dito, those mannequins or scarecrows, no power. You have to carry them. And yet the people worship them. Walang kapangyarihan. Basically, sinasabi ni Pablo sa kanila, you should not and you cannot expect the same kind of experience. Which these mute, powerless idols, hindi mo dapat asahan na parehas. Dahil yan, mga walang kapangyarihan yan. Ngayon, ang sinasamba mo, you're worshiping the one true God. How can you expect your actions now to be the same?
Kaya anong sinabi sa verse 3? Anong sinabi sa verse 3? Kaya nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing, sumpain si Jesus. Dahil po, paano sila nauudyok, lalo na nung panahon ng mga taga-Korinto? Paano sila nauudyok na maniwala sa mga Diyos-Diyosan? Remember, wala pa po silang Netflix, nor video games, o TV, o kahit radyo. Ano ang pampalipas oras nila? Sports at teachers. Yun lang. Kaya nga po doon nabunga ang Olympics, and then doon din po ang hub ng mga philosophers. Diba? So, anong nangyayari ngayon? They value that. Kung mahigaling ka sa sports, they value that. Kung magaling kang magsalita, pinapahalagahan nila yun. So madalas, ang nangyayari po ay yung mga nagtuturo para dito sa mga Diyos-Diyosan ito, mga bulaang propeta, they actually are very eloquent, bihasa magsalita, napakahusay at masarap pakinggan. Kaya ngayon, sinasabi ni Pablo sa kanila, huwag mo nga hayaan yung past experience mo of being swayed by these great teachers to suddenly dictate your belief. Bakit? Kasi meron sa kanila, bigla-bigla na lang magsasabi na na si Jesus ay sinumpa. Sumpain si Jesus. Ngayon, baka magtaka kayo, Brother Josh, ganun ba talaga? Meron bang ganun na yung mga taga-Korinto, ganun ba sila kahina na maniniwala sila? Si Jesus nga ang punot dulo Tapos pag may nagsabi na sumpain si Jesus, maniniwala pa rin sila. Dito sa GFC, kung may nagsabi nun na sumpain si Jesus, baka hinagis nyo na dyan sa, diyan ka na. Pero, ganun ba? Ganun ba nangyari sa kanila na hindi nila na-detect yun? Na they even say, sumpain si Jesus, tapos sila, oo, sige, ganun lang. You know, there's a possible explanation there. Like what I said po, mabilis silang mahumaling sa mga magagaling magsalita. Even false teachers today, most of them are very good in their words. Napakahusay. Kaya nila kayong bola-bolahin, kaya nila kayong kilitiin ang inyong mga tenga upang pakinggan nyo sila. And what's sad about this is that people who infiltrate the churches, who are false teachers, they are actually very crafty. Anong gagawin nila? Paparinig muna nila sa inyo yung nais mong marinig. Tulad ng alin. O kunyari dito sa GFC, ay, napakinggan ko si John MacArthur, napakagaling. Ay, napakinggan ko si John Piper. Ay, napakinggan ko si John Calvin. Ay, mga ganyan. Ay, Doctrines of Grace, election, napakahusay. Ganon. And then at the end, ano mangyayari? Biglang unti-unti nilang ipapasok yung mga mali nilang tinuturo. And at the end, anong nasasabihin nila? Ay, si Jesus naman, oo, napakagaling yan, pero hindi siya Diyos. Ay, si Jesus, oo, ano yan, propeta lamang yan. And then, tayo, na we're so swayed with their brilliance of speech na hindi na natin na-detect. That we are not able to detect it anymore. And it's highly possible din na nangyayari sa mga taga-Korinto is that eloquent speakers are entering their churches and saying, we are of Yahweh. Naniniwala din kami kay Yahweh. And most probably nga, a lot of them are Jews. Because they would say, we believe in Yahweh. We believe in the same God. Naniniwala kami sa lumang tipan, naniniwala kami kay Moises, naniniwala kami kay Abraham, naniniwala kami kay David. At yung mga tao, parehas pala tayo. But at the end, anong sasabihin nila? Pero si Kristo hindi Mesiyas. Si Kristo ay sinumpa. Si Kristo ay isang palyadong Mesiyas na ngayon nasa impyerno at nasusunog. Alam niyo po, yun po rin po ang tinuturo ng mga Hudyo hanggang ngayon. They actually curse Jesus
Kaya nga po sa Galatians chapter 1, verses 6 to 9, makikita niyo po dyan na si Pablo, nangyayari na sa Galatians yung tinutukoy niya sa 1 Corinthians na namamangha siya na iniwanan na nila yung gospel, and they started believing yung tinuturo ng mga Hudyo muli. At ano yun? Naniniwala tayong lahat sa lumang tipan, pero huwag kayong maniwala sa Mesiyas ninyo dahil hindi pa siya dumarating. Because He hasn't arrived yet. But there is also another possible explanation. Maaari din po na yung pag binasa po kasi natin yung Griego nito, wala po itong tiyak na parang subject and noun or hindi pandiwa. Wala siyang pandiwa So, meron lang siya simuno at ano yung object? Simuno. Basta simuno is subject, so wala siyang object. So ngayon, pwede rin po itong basahin or be translated as, hindi lang po sumpain si Jesus, or baka pwede na itong sabihin na, Jesus, sumpain mo. Or not only curse Jesus, but Jesus curse this, that, or those people. So ano nangyayari dito? Actually, it's possible that they are using Jesus as a weapon. Ginagamit nila si Jesus bilang isang sandata. Uso po kasi noon na nagsasabi sila na, oh Zeus, sumpain mo yan. Oh, kung Poseidon, sumpain mo yung kaaway ko. Uso yun noon. And it's also highly possible that they are bringing in that practice towards the church. And they are saying, Jesus cursed this man or woman. Sa ating salita ngayon, hindi naman natin sila sinusumpa, pero ano yung sinasabi natin? Lord, kunin mo na sila. Lord, kunin mo na sila para matapos na. Alam niyo po, itong dalawang explanation na to ay maaari naman nating tanggapin. Pero mas konbinsido po ako dun sa una, kung saan pumapasok yung mga bulaang propeta at nagtuturo. Pero it's possible na merong mga taong pumapasok na napakahusay sa kanilang pananalita, ngunit pag pinakinggan mo ng maiging-maigi, 90%, 99.9% tama. Tapos sa dulo sasabihin sa'yo, hindi totoo ang resurrection. Di mali na lahat. And there are also people na sasabi na, Kristiyano ako. Pero panay naman ang pagsabi ng, mamatay ka na, kunin ka na ng Lord, bahala ka na, sana masagasaan ka, ganun. Kaya sabi ni Pablo, walang maaaring magsabi na si Jesus ang Panginoon if not by the Holy Spirit. Si Jesus ang Panginoon. Napakabigat na salita. Bakit? Sa lumang tipan, pag sinabi mo na si Jesus ang Panginoon, very similar to sa paggamit ng salitang Griego na Lord, Kurios. Ito po ang ginagamit nila sa pagbanggit din sa pangalan or sunod or pag-describe sa pangalan ni Yahweh. So therefore, pag sinabi nila Jesus is Lord, is actually saying that Jesus is Yahweh. Iisa po sila na hindi tatanggapin ng mga Hudyo yun. Sa mga Hentil naman po, kapag ikaw po ay nagsabi na Jesus is Lord, ano po ba ang sinasabi ng mga taga-Roma? Sino ang Lord? Sino ang Panginoon? Caesar. Caesar is Lord. Ang emperor, ang Lord, ang Panginoon. Dahil sinasamba nila si Caesar, si Caesar. Hindi po yung kapitbahay ninyong si Caesar, yung nasa Biblia pong si Caesar. So, ibig sabihin nito, pag sinabi mong Jesus is Lord, you're denying the worship of the emperor. And therefore, kung yun ang nangyayari, ano yan? Krimen yan para sa kanila. Maraming implications yan. For the Jews, sinasabi mo, blasphemy yan. For the Gentiles, you're disobeying the emperor. You're not worshiping the emperor. Kaya ang sinasabi ni Pablo,
Kaya ang confession na ito, yung pananalita na ito, ay sa pamamagitan lamang ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu. Because even the capability to say it, hindi ito yung basta-basta lang na, oh, Jesus is Lord, Jesus is Lord. Hindi eh. Isinasabuhay nila ito. Yung sinasabi nila. Kaya ang sinasabi ni Pablo, hindi mo basta-bastang masasabi yan. Dahil pag sinabi mo yan at isinabuhay mo yan, hahabulin ka talaga. At magagawa mo lamang ito kung nasa iyo ang banal na Espiritu, which looks back to chapter 2. Chapter 2. Chapter 2 verses 10 to 11, hindi ko na po babasahin sa inyo, pero ang sinasabi doon, na sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu kung bakit natin naunawaan ang salita ng Diyos. Therefore, kung hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos, hindi rin talaga natin to tunay na maisasabi. We cannot faithfully and sincerely declare this if we do not understand the Bible, and especially if we do not have the Holy Spirit. So, ang ngayon po, ang common denominator nating lahat is what? Our common foundation is what? It's Jesus Christ. All of us believe in the Lord Jesus Christ. And that's why we are all here. Kaya po nandito tayo ngayon, nagtitipon-tipon at nagsasama-sama. Kahit gaano kagaling ang isang taong pumasok sa ating iglesia, but they do not recognize Christ as Lord, then they are not one of us. Hindi po natin sila kasama. And whenever we say we believe in Jesus, hindi po ito i-combine natin si Jesus sa mga dati nating pinapaniwalaan. Ang tawag nila dito, syncretism. No. Pag naniwala po tayo kay Jesus, bagong tao na tayo. Hindi na dapat natin ginagawa ang dati nating mga ginagawa. We should not be doing the practices that we have done in our former belief and faith. Our identity, our practices, kung sino tayo at yung ginagawa natin ay nakatayo lamang sa paghahari ng Diyos na si Jesus at sa kanyang banal na salita. Ngayon po, since tayo po ay pinuspusan na ng banal na Espiritu, ang tanong ngayon, lahat tayo, di ba, we say, Jesus is Lord. How does He manifest? Paano siya nakikita sa ating buhay? Kasi sinabi ni Pablo, ang tunay na espiritual, dinedeklara na si Jesus ang Panginoon. Kung siya ay tunay na espiritual, nasa kanya ang banal na espiritu. Pero paano ito nagpapakita? Kaya sa ating pangalawang punto, pinagkakaisa tayo ng espiritu sa pamamagitan ng ating mga kaloob or gifts. Verse 4, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang espiritu. Iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. Iba't ibang uring gawain, subalit iisang Diyos. Lahat ng naghahayag na si Jesus ay Panginoon ay nagpapakita na sa kanila na ang banal na espiritu. Pag binasa ninyo yung verses 4 to 6, papansinin niyo po, paulit-ulit dyan yung iba't ibang uri, iba't ibang uri, iba't ibang uri. Paulit-ulit din dyan yung iisa, iisa, iisa. Anong pinapakita sa atin dito ngayon? Binibigyan din dito ang pagkakaisa ng bawat mananampalataya kay Kristo. Pero pinapakita rin dito na nagkakaisa tayo pero iba-iba rin ang ating pamumuhay, iba-iba rin ang ating mga kaloob, iba-iba rin ang ating mga ginagawa. Ngunit lahat ng ito ay nakaugat sa iisang Diyos. Mayroong iba't ibang kaloob, ngunit isang espiritu, sabi dyan sa verse 4. Ang kaloob ay mula sa biyaya ng Diyos. Gifts sa English. When we say gifts, di ba, regalo, kaloob, di ba madalas na sabi natin, oy, gifted child, or gift, or, oh, ano yung gifting mo? Ganon. Madalas, we equate it with talent. Di ba? Or gifted ka talaga sa pagkanta, gifted ka talaga sa pagsayaw, ganyan, ganyan.
we all often equate it with talent. Pero actually, if you would read the Bible, itong gift na po na ito ay iba pa sa talent. Yes, it may coincide. Pwede itong magsabay with your talents. But actually, the gifts are something that you receive only when you became a Christian. It's not something innate. Hindi po yun nandyan na dati pa. Hindi. Nakuha mo lang po yan nung ikaw ay naging Kristiyano. That is a gift. It's not merely a talent. It's a gift, meaning nakuha mo lamang yan dahil sa banal na Espiritu. Mamaya po, may listahan kung ano yung mga gifts. Ano yung kaloob ng Diyos. Ngunit ang binibigyang diin ni Pablo dito na ang bawat mananampalataya na ninananahan na ng banal ng Espiritu ay maaaring may iba't ibang kaloob, ngunit nagmumula pa rin sa isang pinagmulan. At yun ay ang banal na Espiritu. Lahat po tayo meron. Lahat po tayo meron. At maaaring iba't iba ang pagpapakita nito, pero nanggagaling to sa isang Panginoon. Dahil po, bakit kinailangan iklaruhin ni Pablo? Dahil doon sa konteksto ng mga taga-Korinto, dahil sa sobrang kagustuhan nila sa mga pakinig ng mga magagaling na magsalita, therefore, yung mga binigyan ng gift ng Diyos na mahusay magsalita, mahusay magturo, nagkakaroon sila ng certain estado sa kanilang buhay. Mataas ang tingin sa kanila. Kumbaga yung gifted in preaching, they're seen as superior. Mas mahusay. Or baka nga sabihin pa nila, mas makadiyos. Mas magaling. Ako, taga-ligpit lang ako ng gamit, taga-pray lang ako sa gilid, dito lang kami sa gigilid-gigilid. Pero yung mga magagaling talaga, yun yung mga nagtiteach, nagpipreach. Pero pag titignan natin ang nangyayari dito, ganun po ba talaga ang ginagawa ng banal na Espiritu? If we would read it more, ang sinasabi dito ng Biblia, lahat ng regalo na kukuha natin ay galing lamang sa isang Espiritu, galing lamang sa Diyos. At hindi po dahil na binigyan tayo ng specific gift at hindi yung gift na yun, ibig sabihin mas magaling na yung isang yun. We are all equal. Your gifts are vital. Your gifts are important. Why? In the next verse, ang anong sinabi? May iba't ibang paglilingkod at iisang Panginoon. If you have gifts, there is an avenue. Merong setting kung saan mo dapat ito ginagamit. At saan yun? Paglilingkod. In English, ministry. You know, a lot of us say, oh, I want to minister. Uy, yung ministry ko ito yung ministry ko ito. What does it mean? Yung ministry kasi minsan masyado natin pinapabanal yung salitang yun. Ministry. You know what? The reality of ministry, if you want to translate it in Tagalog, literally, paglilingkod, service. That's what ministry is. So every gift that you get, the gift that you have is not for yourself. Hindi po para sa iyo yan. Hindi yan para sa iyo na ipagyabang. Your gift is actually for service, for other people, specifically for the church. Sabi kanina, iisang Espiritu. Ngayon, ginapaglilingkod at nanggagaling sa iisang Panginoon. It is a service not to ourselves but to our Lord Jesus Christ. And ang sabi sunod, iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Pinapakita lamang dito ni Pablo na the gifts have different effects, different activities, and different outcomes. Ibig sabihin, kapag nangyayari or ine-employ or ginagamit itong mga gifts natin, it doesn't all look the same. Iba-iba ang itsura. It looks different. And God uses
our gifts differently. Let's not compare. Huwag niyo ikukumpara na ito lang yung ginagawa ko pero yung mga pastor natin, yun nandun, no, mas magaling sila. No. Your gift is as valuable as what God has given each one of us. Iba-iba ang ating kaloob. Ginagamit natin in different ways sa iba't ibang paraan, pero ang lahat ng ito ay ginagamit ng iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. It just means that no matter what our gift is it teaching, pagtuturo, is it faith, is it understanding, is it mercy, is it helping? All our gifts are being used mightily by God. And if you would notice, sabi dun sa una, iisang Espiritu. Sunod sa sinabi, iisang Panginoon. Pangatlo, sinabi, iisang Diyos. If you would look at it, iisang banal na Espiritu, iisang Panginoong Jesus, at iisang Diyos Ama. It's the Trinity. Why do you think that Paul used the Trinity? Bakit pinanggit dito ni Pablo yung Trinity? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Why did he mention the three persons of God? I believe kasi sa issue nga ng Korinto, may mga naniniwala, mas magaling siya eh. Kasi yan yung gift niya. Mas magaling to eh. Mas magaling ako sa kanya kasi ito yung gift ko. There was an issue already of who is better, who is greater. Nagkakainggitan. Ito dapat yung gift ko. This should be my gift. His gift is greater than mine, therefore inferior ako. But you know what? Paul is just showing us na hindi ito ang disenyo ng Diyos. Actually, paglabag to sa disenyo ng Diyos, at hindi lamang sa disenyo ng Diyos, it even is not according to the example o yung halimbawang ibinibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat yung tatlong persona ng Diyos, ang anak, ang ama, at ang banal na espiritu, iba-iba rin ang kanilang role. Iba-iba rin ang ginagawa nila, pero they are all equal and they are all God. And therefore, in the church, we have our gifts. And I would argue that it is all equally valuable. Hindi porket na yung nagtuturo dito ay ako, ibig sabihin, mas banal na ako sa lahat ng kayo, lahat sa inyo. Hindi. Hindi po. Kaya yung tatlong persona ng Trinity, pinakapakita sa atin dito that we have different gifts, we have different ministries, and even the different effects. Gayon pa man, meron tayo, binibigay sa atin ito ng parehong espiritu upang paglingkuran ang parehong Panginoon at binibigyan tayo ng kapangyarihan ng parehong Diyos. In English, we are given by the same Spirit, we are serving the same Lord, and we are empowered by the same God. And in verse 7, subalit sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. When we read this is the thesis statement. You have your gifts. Nandyan ang kinaloob sa inyo ng Espiritu Santo. For yourself? No. Para sa pakinabang ng lahat. For the common good. First na tingnan natin dito, sa bawat isa. Ibig sabihin po nito, lahat tayo meron. Pangalawa, ang sinasabi din dito, ibinigay. Ibig sabihin po, hindi natin to kinuha o hindi natin to in-earn. This was not earned. Hindi mo rin to kinuha, you did not try to grab it. No, it was received. Binigay. What does that mean?
Meaning, tumanggap lang tayo. Hindi natin to nakuha. We don't have this certain gift because we are greater than anyone else, because we worked so hard for it. Hindi dahil dakila tayo at mas mahusay tayo sa iba. Hindi po. Ibinigay po to ng Diyos sa atin dahil yun po ang kanyang itinakda at perpekto para sa kanyang layunin na palaguin ang iglesia. He did that for the sole purpose that He knew what the church needed. That's why He gave you that gift. And sabi din po dito is ito daw ang paghahayag ng Espiritu. Paghahayag or basically pagpapakita. Our gifts po, itong mga kakayanan natin na nakuha natin nung tayo naging Kristiyano ay hindi lamang to isang capability or ability eh. It is also a manifestation or yung pagpapakita ng banal na Espiritu sa atin. Ito ay isang pruweba na ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. Therefore, pag sinabi dito na paghahayag ng Espiritu or pagpapakita, sa tuwing ginagamit natin ang kaloob ng Diyos, sino dapat ang bida? If we're talking about this is the manifestation of the Holy Spirit, your gift, whenever you employ your gift, who should be the one who is being noticed? Is it you? No. It should be the Holy Spirit. So especially for us who come up here in the pulpit or have teaching ministries or even song leading and all those other ministries, if you're starting to see that it's not anymore God and the Holy Spirit yung nagiging emphasis nung ginagawa namin, and instead ang nakikita nyo kami, us, the person, and not God nor the Holy Spirit, then there's something wrong. May mali na. Kasi sabi nga, manifestation of the Spirit, it doesn't say the manifestation of the pastor, the manifestation of the song leader, the manifestation of the scripture reader. No. Manifestation of the Holy Spirit. And for what? Para sa lahat. Para sa lahat. Para sa kabutihan ng lahat. You know, it's still connected dun sa tema ni Pablo eh. Food for the idols, even the Lord's Supper, it's all for what? For the benefit of the others. Para sa mga kapatiran. Para pa rin sa kapatiran. Para sa pagmamahal natin sa ating kapatiran. So ang tanong po sa atin ngayon, naiinggit po ba tayo sa ibang mga tao regarding their gifts? Do we say, sana ganyan na lang din yung gift ko? Sana ganyan na lang din yung pwede kong maibigay sa church. And because of this, ayoko yung gift na nakuha ko eh. Ayoko yung I don't want to serve in this ministry. Ayoko dito sa ministry na to. Gusto ko doon ako. And because of that, you don't help out the church. You don't offer help to the church. Is that what happens to us? Or are we so happy with what God has given us na ginagamit natin ito upang magyabang? Ginagamit natin ito upang magyabang. Now, this will be a very short part, even though it's long. We have a list, verses 8 to 10, regarding the different gifts. So let me clarify lang po. Itong listahan ng gifts or ng kaloob ng banal na Espiritu, hindi po lahat ng gifts ng church ay nandito na. This is not an exhaustive list, but rather, ito po ang representative list lang ni Paul. Meaning, most probably, yung mga nilist dito ni Paul are the dominant or yung mga madalas niyang makita in the Corinthian church. So therefore, we'll just go through a quick rundown. Okay po? Sige. Kasi baka marami rin na sa inyo nagtatanong, hindi ko sure, Brother Josh, kung ano yung gifting ko eh. Sige, tignan natin dito sa listahan kung nandito ako. Honestly, baka hindi nyo pa rin po makita. And honestly, I would also say, we don't have the power to come up to me or the pastors and say,
Sige, magaling ka kumanta. Kanta ka na lang. Hindi po. Often, you would know what your gifting is if you ask the church what their need is. Anong kailangan ng church? Most of the time, that's where you'll see, pwede kaya ako doon? Yun kaya yung maitutulong ko sa church. Because if you ask us, we don't know what your gift is too, but let's try. Let's find it. Help us. Tulungan niyo yung church. Kailangan namin ng tulong. In all honesty. So, sabi po dito, sa isa ay binibigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman. Word of wisdom and word of knowledge. So, quick lang din po, there's a lot of other sects of Christianity na they would say na, especially sa mga Pentecostals po, na they would refer to this word of wisdom as parang audibly may naririnig silang binubulong sa kanila si God and kailangan nilang i-share sa'yo. So I don't know if you've experienced that na may lalapit sa inyo na sabihin nila, lika dito, meron akong word of the Lord na kailangan kong ibigay sa inyo or word of wisdom from God na kailangan kong sabihin sa inyo. I would argue na hindi yun yung tinutukoy dito. Pangalawa po, I would also say na sometimes those kinds of actions causes confusion or nagkakagulo. Especially kung yung sinasabi ng tao ay hindi naaayon sa salita ng Diyos. Actually, if you read 1 Corinthians chapter 14, which will be preached by Brother Dan, I think, and hindi ko pa rin alam, Brother Ian, the Ianatics, excited na kayo. So, it will be preached by Kuya Ian na maraming spontaneously nagsasalita na galing daw kay God. And actually, nagkakagulo-gulo sila sa church na yon. And Paul will actually say there na whatever word that comes from God, if it nagkokosto ng confusion, most probably mali yan. Kasi word from God should cause growth and edification. Pero kung confusion, chaos, nagkakagulo-gulo, hindi yan yung will ni God. Hindi yan yung design ni God. So I would argue actually the word of wisdom dito po at yung word of knowledge. Yung word of wisdom po, I believe is the gift or the ability to speak truth from God, especially to apply these truths to specific situations. To speak forth comfort, encouragement, and rebuke to other believers depending on what they're going through. Napansin niyo po yan, may mga believers na gano'n, may mga kapatiran tayong gano'n na parang alam nila kung ano yung sasabihin nila sa inyo, kung ano yung kinakailangan nyo. May namatayan, may nagkasakit, may pinagdadaan ng mahirap. There are other believers who are quick, so quick. They know what to say to give comfort and encouragement. And there are others also with the word of knowledge. Ano naman po yung word of knowledge? I would also say that the word of knowledge is the ability to know and share truths tungkol sa Biblia, mga katotohanan sa Biblia na medyo malalim, na mabilis nilang maunawaan, na kayang-kaya nilang basahin, kayang-kaya nilang maunawaan at kayang-kaya nilang ituro sa iba. Diba? Bigyan mo ng librong napakalalim, binasa lang, kaya na kagad ituro. Nandito ba si Brother Errol? Wala, sayang. Binola ko na siya eh. Pero, di ba, pag yung iba, kayang ganun. Bigyan mo ng theology, bigyan mo ng Bible, kaya nilang maunawaan ng napakalalim. And hindi lang yun eh. Hindi lang sa kaya nilang maunawaan eh. Kaya na nilang ituro. Praise God for our church. There's a lot of people like that in our church. And yes, I was joking earlier, si Brother Errol, Kuya Jack, Kuya Carlo, Kuya Ian, and there are many more. And these are, speech to eh. Word nga eh. Kaya nilang ituro. Kaya nilang ituro. Verse 9, sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayong ding Espiritu. I believe ito po, hindi rin po ito yung saving faith, yung pananampalatayang nagliligtas. Rather, ito po ay isang particular na pananampalataya na napakatibay. Napakatibay. Na may mga Kristiyanong gano'n na kahit anong pagdaan nila, kitang-kita nyo sa kanila na kapit sila sa Panginoon.
They're very sturdy. And most often, ang manifestation nito sa buhay nila, they are very prayerful. They are very, very prayerful. They are as sturdy as a rock. Persistent in prayer. And not only that, their faith, yung pananampalataya nila, encourages and even guides the church. Sa tuwing dumadaan ang ating iglesia sa mga mahihirap na pagsubok. In Matthew chapter 21 and even 1 Corinthians chapter 13 verse 2, ang sinasabi ito daw ay isang pananampalataya that can move mountains. That's how strong this faith is. At sa iba ay mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang espiritu. I believe also this is referring to supernatural healing. Nagpapagaling. Hindi po to, mamaya, hindi ko, never mind po, sorry. May sasabihin ako na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Sorry. Tanungin niyo na lang ako mamaya. So ito po, yung pagpapagaling. Nagpapagaling, meaning supernatural. Meaning po nito, these are the abilities that yung bulag nakakakita, yung lumpo nakakalakad, yung pipi nakakapagsalita. These are the kinds of healing that is being mentioned here. I would argue po, and this is what our church stands for po, this is a temporary gift. This is a temporary gift, meaning it doesn't happen now. Temporary gift, meaning po, limitado. Hindi na po ito nangyayari ngayon. Hindi nyo na po nakikita yung mga pastor natin na nagaganyan at gumaling ka. Wala po yung ganun sa atin. Dahil naniniwala po tayo na ang gift na ito o kaloob ng banal na espiritu na ito ay para lamang sa panahon ng mga apostol at ni Jesus upang patunayan na sila nga ay galing sa Diyos. You know, they would heal people not because they just want to heal people. Yes, mercy ni God yun, but they would heal people to prove that Jesus is the Messiah, that they are followers of Jesus. And kahit po sinabi ko na hindi na po nangyayari ito ngayon, yung pagpapagaling, but I still believe that God heals people through prayer. Hindi lang po nangyayari ngayon yung hawakan, biglang magkakaroon ng muscle yung kamay, yung bulag hahawakan, biglang makakakita. Yung madalas nakikita niyo po sa internet, 'di ba? Hindi pantay na paa, biglang magpapantay. Yung sipon mawawala. Dali lang naman pekein ng sipon. Singhot-singhot lang ako ng wala na akong sipon. Ganun. Hindi po ganun. Yun natin nangyayari, supernatural po. Supernatural. Sunod, sa iba'y paggawa ng himala. Yung pagpapagaling po ay isang himala na po, pero I would also argue, ito pong himala na sinasabi dito ay yung pag-exorcise ng demons. Para sa mga pagpapalabas ng mga demonyo sa mga sinasapian. And not only that, yung mga kakayanan nilang gumawa ng signs and wonders. Again, temporary gift. Nung panahon lamang ng mga apostol nangyayari. Sa iba'y propesiya, sa iba'y pagkakilala sa mga espiritu, sa iba'y iba't ibang wika, sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Short lang din po, propesiya, in the Old Testament, there are prophets. Most often po, yung propesiya ngayon, iniisip natin, magpo-prophesy ako, meaning magbibigay ako ng parang fortune telling. Ito yung mangyayari in the future. But actually, the main meaning of prophesying is just speaking forth. Pananalita lang, pagdedeklara. And nung panahon po ng lumang tipan, actually, yes, the prophets, they spoke forth. They were used by God. Ginamit sila ng Diyos upang ihayag ang kanyang mensahe. At minsan sa mensahe ng Diyos, nakaakibat doon kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero hindi po palagi. So whenever the prophets are prophesying, most often nga po, ang nangyayari, they're prophesying, they are rebuking Israel. They're not telling, di nila sinasabi kung ano yung mangyayari in the future. They're actually rebuking
Pinapagalitan nila yung Israel. Israel! Hindi ikaw, Kuya Israel, Israel! Tumalikod ka na sa iyong kasalanan. They are rebuking the nation of Israel. So when we say prophesying, this is not speaking about anong mangyayari sa future. Hindi sila manghuhula. But actually, the problem in Corinth, actually I would argue na prophesying is very close to preaching. And some people would even say prophesying is preaching. Pero sa konteksto po ng Corinthians, nangyayari doon spontaneous. Yung mga tao, bigla na lang silang tatayo habang nagtatayo, ay, may sinabi si Lord sa akin na kailangan kong ihayag sa inyo. So ngayon, chapter 14 ulit by Kuya Dan and Kuya Ian, they will explain that. Kasi nagkakagulo. Imagine, may nagsisermon, bigla na lang may tatayo dyan sa gitna, sabihin, I have a word from the Lord. Hindi, wala na. Sino papakinggan natin? Parang rap battle na kami yung dalawa. Joke lang po. Sorry, antok na ako kanina eh. Ngayon, nag-adrenaline po eh. Sunod po, iba't ibang wika ay pagkakakilala sa Espiritu. It is the ability to discern more efficiently what is true from false. Meaning lang po nito, may kakayanan silang makita kung ano ang tama sa mali, kung ano ang totoo sa hindi. Ang example po nito is from Paul himself. In Acts chapter 16, verse 16 to 18, meron pong isang batang babae na pinupuri sila Pablo. Na sinasabi niya, ang galing niyo naman magturo, the evangelism, ang galing ng message ng gospel, ang galing ni Jesus and all of that. But Paul knew that this girl was actually possessed by a devil. Alam niya na hindi totoo yun. Alam niya na hindi totoo yun. So therefore, it's actually the ability to discern kung ano yung false teaching, ano yung false spirit even. So yun po ang pagkakilala sa Espiritu. And then, ito po medyo malaking issue din to, iba't ibang wika at iba't ibang pagpapaliwanag sa mga wika. This is what we call in English po, speaking in tongues. Speaking in tongues, madalas maririnig niyo yan sa mga charismatic and even sa Pentecostal and even some charismatic churches that they would speak in tongues. Mahabang discussion po siya, but my only thing is that if you actually translate yung tongues in our modern language, it's not actually tongues, it's languages. It's languages. So kung nakakarinig tayo ng mga nagsispeak in tongues na hindi naman po totoong lengguwahe, na madalas gibberish lamang, hindi po yun yung tinutukoy ng Biblia. Hindi po yun yung tinutukoy ng Biblia. Speaking in tongues is speaking in different languages. Dahil kung gibberish lamang po yan, actually madali lang gayahin. Hindi ko na po ipipakita sa inyo, syempre. Pero marami pong nakakagawa nun. Pero to argue for it lang po, tongues is language. And even Paul would even say, if walang nakakaintindi niyan, walang saysay. Walang saysay because everything spoken forth in the church should bring growth and edification for the church. Kailangan nagpapalago at nagpapaaral sa ating iglesia. And then last po, verse 11, ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Dito po, sinasummarize na niya. Sabi niya, ang lahat ng ito ay nanggagaling lamang sa isang Espiritu at lahat tayo ay binigyan nito. Therefore, wala sa atin na sabihin nila, 'di ba? Minsan yung sabihin nila, ay absent ako nung kunyari, yung kuya ko mahilig to, nagpaulan ng Diyos ng kagwapuhan, present daw siya, ganoon. So, 'di ba? Sabi ko, tangkad mo kasi na hindi ako masyado na bigyan. So, di ba may mga ganun tayong hirit eh. Baka meron nga humihirit sa atin na sabihin natin na, ay hindi, baka nung nagbigay yung Holy Spirit, hindi ako nakasama. Hindi ko alam kung paano ba ako makakatulong. Wala akong gift. Hindi po totoo yun. Sabi sa Bible, you have a gift. You have a gift from the Holy Spirit.
Therefore, pinapakita sa atin dito ni Pablo na kapag nagtitipon po tayo, hindi lamang tayo nagtitipon para sa kapakanan ng mga tradisyon. Sa halip po, tayo ay nagtitipon tayo dahil lahat tayo ay iniligtas ng isang tunay na Diyos at Panginoon ng lahat na si Hesukristo. Tayo po ay nagtitipon hindi lamang para mag-alay ng papuri para sa ating Diyos, kundi nagtitipon din po tayo para patatagin at tulungan ang isa't isa sa kanyang presensya. Tulad nga po ng sinasabi ni Pastor Pedro madalas is, we gather here for the church. Yes, we gather to worship God, but we also gather here for ourselves because we need this. Kailangan po natin iyon. Kung ikaw po ay isang mananampalataya at pumupunta ka ng iglesia or nag-a-attend ka ng church at ang iyong mindset is, anong mabibigay sa akin ng church? Ano yung matutulong sa akin ng church? Anong magagawa para sa akin ng church? Hindi po dapat gano'n ang mindset natin. Ang mindset po dapat natin is, anong maitutulong ko sa church? Anong maibibigay ko? Alam niyo po bakit? Dahil meron po kayong maibibigay eh. Because the Holy Spirit has given you a gift. Has given you a gift. Maaaring iba't ibang bagay po, pero you have a gift that will help the church na magiging pakipakinabang sa simbahan. Kaya ang layunin ng Banal na Espiritu ay ang pagbuo ng ating iglesia, ng ating simbahan. So why not use your gift to help the church? And kapatid, kung hindi ka naman po na mananampalataya, hindi mo po mararanasan ang magandang plano ng Diyos para sa kanyang iglesia. Not only are you missing out on what is to come, and that is salvation from the Lord, to spend eternity with Him, but you are also missing out kung ano yung nandirito ngayon, which is the church, ang pagmamahal at pag-aalaga at pag-aaruga ng iglesia. Mga taong hindi perpekto, nagmamahal at nagpapatawad sa mga taong hindi rin perpekto, na binibigyan ng kapangyarihan, ginagabayan at pinapasigla ng isang perpektong Diyos. At tayo sa GFC, bilang isang simbahan, bilang isang iglesia ng Diyos, tayo'y nagkakaisa, tayo'y pinagbubuklod ng Diyos. We are united by God through our faith in Jesus Christ. We have our differences. Iba-iba po tayo. But at the end of the day, all of us have the Holy Spirit. All of us are gifted by the same Spirit. We are empowered by the same God, and we are serving the same Lord. Tayo po ay binigyan, pinagkalooban ng iisang Espiritu, binigyan ng kapangyarihan ng iisang Diyos at naglilingkod sa iisang Panginoon. And to close po, babasahin ko po sa inyo ito. Jeremiah chapter 10 verse 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga sambayanan ay walang kabuluhan, isang punong kahoy mula sa gubat ang pinuputol at nilililok sa pamamagitan ng palakol ng mga kamay ng manlililok. Ginagayakan ito ng mga tao ng pilak at ginto, pinapatatag nila ito ng martilyo at mga pako upang huwag itong makilos. Sila ay gaya ng mga panakot uwak sa gitna ng taniman ng pipino at hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ng mga iyon sapagkat sila ay hindi makakagawa ng masama, ni wala ring magagawang mabuti. Walang gaya mo, O Panginoon. Ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, O Hari ng mga bansa, sapagkat ito'y nararapat sa iyo, sapagkat sa lahat ng mga pantas ng mga bansa at lahat nilang mga kaharian ay walang gaya mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin. Naway makita po namin na mayroon po kaming maibibigay sa inyong iglesia. Use us, Lord. Gamitin niyo kami upang palaguin pa ang iyong iglesia, upang makatulong pa sa aming mga kapatiran. And Lord, may we see
Jesus also in our lives, Lord, because He is our common denominator. And if we do not have Christ, Lord, then we do not have fellowship with even anyone in this room. But rather, Lord, help us to recognize Your Son. Kilalanin po namin sana namin si Jesus, Lord, at tanggapin siya bilang aming tagapagligtas at Panginoon. We love You, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Mga minamahal, hayaan niyo pong ulitin ko ang mga tanong ni Brother Josh sa kanyang panimula. Bakit tayo nandito? Ano ang ating common denominator? Sino ang nagbubuklod sa atin? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang Diyos mismo sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu ay pinag-iisa tayo kay Kristo. Ang atin pong panalangin ay nawa sa ating pag-aaral ng banal na salita, pag-unawa at pagsasagawa ng katotohanan ng Diyos sa mga individual nating buhay at maging sa pagsasama-sama natin bilang isang iglesia para isagawa ang mga one another's, ang paggamit ng mga kaloob ng banal na Espiritu para sa paglago ng ating iglesia. Nawa ang ating panalangin ay may we see Christ. Help us see Christ. Tulungan tayo ng banal na Espiritong makita si Kristo ang ating tagapagligtas at Panginoon at ngalan niya lamang ang maitaas. Tayo po'y tumayo sa atin pong pagtatapos at bilang tugon atin pong itong awitin. Help us see Christ. Holy Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done. Great revealer, radiant light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Promised helper, be
For our benediction, we have konting announcements lang po. This Thursday, we have Tagalog Bible Study led by Kuya Jack tungkol po sa 2 Timothy. Hindi po yun dito, sa Facebook lang po yun makikita. So, wag po kayong pupunta dito, wala po kayong dadatnan. So, Facebook po at 8 o'clock. Tama ba? 8 o'clock. And then we have the Golden Ladies po, Friday, 1 p.m. Yun po ang nandito. So, 1 p.m. punta po kayo dito. Golden Ladies, so just to clarify, golden po, usually 50 and above. But if you are younger, kung mas bata pa po kayo sa 50 at gusto nyong pumunta and then you are a lady, then sige po, punta po kayo. Because it's very helpful to learn from the wisdom of our more experienced kapatiran. So please do come sa ating Golden Ladies 1 p.m. And then this Saturday na po, meron po tayong Women's Biblical Seminar, Caring Like Christ, October 12, 8:30 a.m. hanggang 3 p.m. And reminder lang po for GFC members only kasi po limitado ang ating space. So as of now, for GFC members only. So kung hindi kayo sure kung registered kayo o hindi, please check sa likod po kung you are registered because kailangan po alam ng ating admin kung registered kayo or hindi. Kasi kung hindi daw po kayo registered at pumunta kayo doon, hindi nila kayo papapasukin. Hindi po, joke lang. Papapasukin pa rin naman po, pero nakalagay din dito, no lunch daw. Hindi, joke lang din daw. Hilig mag-joke ng admin natin. So, don't worry daw po, di kayo sisingilin ng lunch ninyo. Isang pirasong lumpia. Hindi, joke lang. So, ayun po, meron po tayong, So, remember po, 8:30 a.m. So, if you are not sure if you're registered, please check po. And then tama nga po, 3:30 kasi overtime po ako. We have for the members ng ating church, for the members po, at 3:30 dito po tayo sa loob. So yung mga members po natin, kung lalabas po kayo, CR break lang po at balik na po kayo dito sa loob. Okay po? So let me get back to our benediction passage po. Our benediction passage is found sa unang Thessalonica chapter 5 verses 23 to 24. Verses 23 to 24, and sabi po dito, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Amen. And ingat po and God bless. For the members, see you po.